Sinusundan ng Jujutsu Kaisen ang kwento ni Yuji Itadori, isang ordinaryong batang lalaki na nagpo-cross ng landas kasama si Megumi Fushiguro, isang Jujutsu sorcerer na naghahanap ng isang malakas na cursed object na kilala bilang daliri ni Raimon Sukuna. Hindi sinasadya, naalis ng mga kaibigan ni Yuji ang cursed object, na umaakit sa mga mapanganib na curses sa kanilang lokasyon. Sa desperadong pagtatangka na protektahan ang kanyang mga kaibigan, hinain ni Yuji ang daliri, naging host ng kapangyarihan ni Sukuna. Matapos iligtas ang kanyang mga kaibigan, nahaharap si Yuji sa pagsubok ng mga nakatataas sa Jujutsu ngunit nagawa niyang maiwasan ang pagbitay. Sa halip, siya ay naging isang estudyante sa ilalim ng pagtuturo ni Satoru Gojo, ang pinakamalakas na Jujutsu sorcerer. Kasama sina Megumi Fushiguro at Nobara Kagisaki, nagsasanay at natututo si Yuji tungkol sa mundo ng curses and sorcerers. Yuji, Megumi, at ang unang misyon ni Nobara. Sina Yuji, Megumi, at Nobara ay nagsimula sa kanilang unang misyon ng magkasama, ngunit nakatagpo sila ng isang kakilakilabot na espesyal na grado na cursed spirit. Ito ay humantong sa pagkamatay ni Yuji, na nabigla sa kanyang mga kaibigan at nagtakda ng yugto para sa kanilang paglaki bilang sorcerer. Ang pagkamatay ni Yuji at ang pag-unlad ng sorcerers. Habang sina Megumi at Nobara ay nagsasanay upang maging mas malakas, si Yuji, na nabubuhay pa at nagtatago, ay sumasailalim sa lihim na pagsasanay upang kontrolin ang kanyang mga emosyon at ihatid ang kanyang cursed energy. Samantala, naghahanda si Satoru Gojo para sa mga paparating na laban at inilalahad ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa isang labanan laban sa makapangyarihang First Spirit Juggle, ipinakita ni Gojo ang kanyang mga kakayahan at walang kahirap-hirap na natalo siya. Itinatampok ng engkwentro na ito ang napakalaking kapangyarihan ni Gojo at ang kanyang pagnanais na baguhin ang itinatag na kaayusan sa loob ng mundo ng Jujutsu Sorcerer. Si Junpei Yoshino, isang estudyante mula sa Satozakura High School, ay naging saksi sa brutal na pagkamatay ng kanyang mga kaklase sa kamay ni Maiko, isang makapangyarihang sumpa. Sa halip na matakot sa kanya, si Junpei ay nagkakaroon ng attachment sa Cursed Spirit. Pinamanipula ni Maiko si Junpei, na humahantong sa mga kalunos-lunos na kahilinat niya. Nanami vs. Maiko at ang pagtuklas ng mga nagbagong anyo na mga kaluluwa. Nakapasok si Nanami sa hideout ni Maiko at nasangkot sa isang matinding labanan. Inihayag ni Maiko ang kanyang kakayahang muling hubugin ang mga kaluluwa at pagalingin ang kanyang sarili, habang si Nanami ay nagpapakita ng kanyang sariling mga kakayahan. Inilalantad ng laban ang pagkakaroon ng mga dating tao na binago ng cursed energy, na nagpapalabo sa pagitan ng curses at mga tao. Magsisimula ang Kyoto Googyu event na may mga sorpresa na naghihintay. Inihayag ni Gojo na buhay pa si Yuji, na itinagulat ng lahat. Si Aoi, isang miyembro ng Kyoto team, ay nakipag-ugnayan kay Yuji sa panahon ng isang friendly na labanan. Gayunpaman, ang Kyoto team ay tumatanggap ng mga utos na patayin si Yuji, na humahantong sa mga salungatan at mapaghamong desisyon. Labanan laban sa Hanami at koneksyon ng guro mag-aaral. Ang labanan laban sa mabigat na Curse Hanami ay nagpapatibay sa ugnayan sa pagitan ni Aoi at Yuji. Sama-sama silang humarap sa mga hamon, na nagpapakita ng kanilang paglaki bilang sorcerer. Sumali si Gojo sa labanan, hinalo si Hanami. Sa kabila ng tagumpay na ito, nakatakas si Maiko gamit ang mga ninakaw na daliri ng Sukuna at cursed objects. Yasuhachi Bridge at pagpapalawak ng domain ni Megumi. Si Yuji at ang kanyang mga kaibigan ay itinalaga ng isang misyon upang siyasatin ng mahiwagang pagkamatay sa ilalim ng Yasuhachi Bridge. Lumalago ang kapangyarihan ni Megumi habang nilalabanan niya ang malalakas na curse at ipinapakita ang sarili niyang domain expansion. Ang pagtatagpo at pagpapakilala ni Yuji at Nobara kay Choso. Sina Yuji at Nobara ay humarap sa death paintings at nakatagpo si Choso, na naghahangad ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Ang mga labanan laban sa mga natatanging kalaban ay nagpapakita ng mga problema sa moral para sa mga sorcerer.